Magandang tanghali po sa inyo dyan sa Pilipinas at ako po ay nasa labas ng bansa. At samahan niyo po ako at samahan ko rin ho kayo dito sa late lunch na inyong ginagawa. Napakalaking balita ang mga nagaganap dyan sa Pilipinas. At una po dyan ay yung matagumpay at payapang pagtitipon ng ating mga kaibigan at kasama sa Iglesia ni Cristo kahapon, na kung saan ay payapa po silang nagtipon at nagpahayag ng kanilang posisyon sa mga nagaganap sa ating gobyerno at sa ating bansa. Meron pong isang malaking storya din na natabunan dahil higit na malaking storya yung napakalakas na pagpapakita ng pagkakaisa at puwersa ng ating mga kapatid at kasamahan sa Iglesia ni Cristo na sinamahan din ng iba't ibang Pilipino na nagmumula sa iba't ibang religious groups or sect. Ang isa pong balitang pumutok kahapon ay yung umano'y pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Marami po ang natuwa, marami po ang nagdiwang, subalit kagaya po ng aking binanggit kahapon, yung aking mabilisang pagla-live dahil nga ayoko namang sabayan yung kaganapan kahapon doon sa Luneta sa Quirino Grandstand. Subalit mabilisan po akong nag-live at sesegundahan po muli natin ngayon dahil sabi ko nga wala pong dahilan upang tayo o kayo ay magdiwang at magbunyi dahil tinanggal umano yung chairman ng Committee on Appropriation. Alam ho ninyo, yan po'y pambubudol na tahasan na naman. Yan po ay pakitang tao na naman sapagkat kahit po palitan pa nila yung chairman ng Committee on Appropriations, baliwala na po iyon sapagkat nakuha na nila lahat ng pera natin for the year 2025. Wala na pong silbi o function yung bagong chairman ng Committee ng Appropriation. Yung pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation, yan lamang po ay to placate or to please yung mga nagsisigawan po na tama na, sobra na, tigilan na ang korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Pakitang tao po yan. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, in a few weeks from today, maybe a little less than 3 weeks, ay mag-a-adjourn na po ang Kongreso. So kapag nag-adjourn na po ang Kongreso, tapos na po yung 28th Congress. Babalik po yan after election na yung 28th Congress. Sa 20th Congress, magkakaroon po sana ng bagong speaker na independent at yung mga bubuo ng iba't ibang chairmanship ng iba't ibang komite. So yung pagkatanggal po kay Saldico, baliwala na po iyon. Wala tayong dapat ipagbunyi, wala tayong dapat ipagkatuwa sapagkat nakuha na po nila lahat ng pera natin for 2025. Hindi ba't pinirmahan ni Bongbong Marcos yung unconstitutional 2025 budget? Napirmahan na po eh. So wala nang tatrabahuhin yung komite ng appropriation. Pangalawa, yung budget po for 2026, hindi na po sila ang kakamada niyan. Ang tatrabaho po niyan ay yung incoming 20th Congress na kung saan sana nga ay magbago yung composition, sana magkaroon ng isang independent House Speaker na ang puso ay para sa mga Pilipino at magkaroon ng mga bagong chairmanship yung mga iba't ibang komite na hindi naman kasing gaspang ng mga nagaganap na aksyon ngayon ng Committee on Appropriation na nakikialam dito sa sinumiting budget na executive branch of our government. So yung mga kababayan po natin, akin lamang po kayong ginagabayan. There is nothing, no basis for you to rejoice or to be happy with the relief or removal of Congressman Saldico as chairman of the Committee on Appropriation because there is no reason to rejoice at all. Tapos na po yung unconstitutional 2025 budget. Nakuha na po lahat ng pera natin, linagak po nila yan, linagay po nila yan at inilagak doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Doon po nila tinatago. Doon po sa tinatawag nating pork barrel. Mas kilala kasing pork barrel, yung unprogrammed appropriation. At ulitin ko, baliwala na ho yung pagkatanggal kay Saldico sapagkat in a few weeks from today, the 19th Congress will adjourn. And once they adjourned, wala na po, tigil na po lahat ng trabaho nila
babalik na po sila sa kanilang distrito at magiging busy na rin sa pangangampanya for re-election. Yan po ang katotohanan. So yung kahapon pong naganap sa Kongreso, isa na namang tahasan at harapang pangbubudol sa ilalim ng Marcos administration. At alam naman natin, bahagi ang chairman ng Committee on Appropriations sa napakalaking problema ng korupsyon sa ating bansa. Subalit, kung meron man dapat magbibitiw, dapat yan, hindi ba, yung House Speaker. Umalis na siya riyan at hindi na siya nararapat maging House Speaker sapagkat pinagsasamantalahan niya ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa, higit sa House Speaker, kung meron man dapat sigurong magbitiw at bumaba sa pwesto, walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kitang-kita natin watak-watak ng bansa dahil sa korupsyon na kanyang hinahayaan at kinukonsinti dito sa kanyang mga elitistang politiko na nakapaligid sa kanya. So si Saldico, okay din yan na mag-resign siya. Subalit more than the chairman of the Committee on Appropriation, ang dapat sanang mag-resign ay yung Pangulo at yung House Speaker, yung magpinsan. Hindi naman ho makakagulat yan sapagkat mismo yung Prime Minister ng Canada nga ay nag-resign. So hindi rin naman siguro malayo maganap yan sa ating bansa kung talaga namang may pagmamahal pa sa Pilipino ang namumuno ngayon ng ating bansa upang matigil na itong talamak at walang katapusan, walang puknat na korupsyong nagaganap araw-araw. Tatandaan ho ninyo last year 1.4 billion pesos per day ang kanilang ginugugol for flood control programs. 1.4 billion. Napakahirap pong sukatin ng 1.4 billion kung talagang ginagamit at nagagamit sa tama at sa flood control program. Umulan lang ho ng kaunti, bumabaha So saan napupunta yung 1.4 billion pesos nating mga Pilipino? Ito ho yung kailangan nating pinag-uusapan. Magandang simula na po yung ginawa ng hakbang ng maisog last year, January 28 of 2024. Sinimulan yung paghingi ng TAPS, yung transparency, accountability, peace and security. At kahapon nagkaroon din ng napakalaking pagkilos ng ating mga makabayan, makabansa at nagmamahal sa Pilipino mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo. At ito nga, habang nagrarally po sa Quirino Grandstand, yung mga kasamahan natin sa Iglesia ni Cristo, binubudol po tayo ng Kongreso. Nagbitiw, tinanggal, nagresign o kung ano man o sinipa sa pwesto yung chairman ng Committee on Appropriation, pakitang tao lamang po yon. That is meant to placate yung uproar po ng taong bayan na galit na sa korupsyon. So yung naganap po muli, let me just inform you, let me just guide you, let me just temper your expectation. Wala po tayong win, wala po tayong panalo, wala po tayong ganansya sa naganap kahapon na pagbibitiw di umano o pagtanggal di umano doon sa namumuno ng Committee on Appropriation. Hindi po yung tagumpay para sa mamamayang Pilipino sapagkat wala naman pong nagbago. Tapos na po yung 2025 budget. Even though it is unconstitutional, napirmahan na po yan ni Bongbong Marcos. So yung pagbibitiw, pagtanggal, pagsipa sa chairman ng Committee on Appropriation, bali wala po yun, wala pong meaning yun, walang kahulugan at wala pong magbabago sa araw-araw na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At bukod po riyan, in a few weeks from today, sabi ko nga sa inyo kanina, mawawala na rin naman itong 19th Congress, mag-a-adjourn na po sila. So pag nag-adjourn na yan, tigil na ang trabaho niyan. So kahit nagbitiw, kahit sinibak, kahit sinipa, kahit tinanggal ka pa sa pwesto, wala na hong mababago. Nakuha na po nila ang pera natin, zero budget pa rin ho ang PhilHealth for 2025. Yung mga kasamahan natin sa military and other uniform personnel, yung pension po ninyo, sa pagbibitiw o pagsibak sa chairman ng Committee on Appropriation, hindi na po madadagdagan yan. Binawasan pa rin po kayo ng mahigit sa 80 billion pesos. Yung ating pong mga mag-aaral, hindi na rin humababago yan. Lalo pa at higit pang lalaki at lalawak yung tinatawag nating digital divide dahil tinanggalan pa rin ng 12 billion pesos ang Department of Education.
At hindi rin ho magbabago ang katotohanan na 117 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang kinuha ng pambansang gobyerno para pondohan yung unprogram appropriation ng ating mga tiwaling mangbabatas. Hindi pa rin ho magbabago na kinuhaan nila ang land bank ng 50 billion pesos at